Hi guys! I'm Shanice. And I am Ann. At ano? Welcome back sa channel ni Ann Curtit. After 2 years? After 2 years. 2 or 3? Di ko na 3 maalala years, kailan sobrang last tagal. upload ko. Pandemic pa yata yun. So, yan. Ay, tinga ba ako? Wala. Kinakabahan ako. Bakit ka kinakabahan? Nakita nyo naman sa title kung ano yung ating pag-uusapan ngayon. Ang story time. So, yung iba sa inyo guys, nakita yung ating TikTok post. Ayan. Dalawa yan. Maraming nagre-request ng story time. So, dito na natin ilalagay yan dahil for sure, mahaba-habang kwentuhan to. At pag sa TikTok, baka marami series. Tisahan na So, natin. start tayo. Saan nagkakilala or paano nagkakilala? Yes. So, 2008, first year college. Paras kami ng course, BS Tourism, Sa UCC? sa UCC. At doon nga nag-start ang aming pagmamahal. Hindi, actually, nung una, hindi talaga kami close ni Ann. Parang same kami. Hate namin yung isa't isa. Ayaw talaga naming yung parang hindi kami vibe. Hindi kami ganun. nag-uusap. Iba yung group niya, iba yung group ko. Ganon. Doon siya, parang one of the boys siya eh. Oo, puro boys yung kasama ko. Tapos siya naman, puro yung mga Englisherang halata. Englisherang halata. Then one time, naging magka-group tayo. Then merong may project kami na kailangan 3. Naawa ako sa kanya, sinama ko siya. Oh, eto pa. Alam nyo ba yung pagiging pagkagrupo namin, yung pa yung naging dahilan kung bakit ako pinagalitan ng prof namin. Kasi, may pinuntahan kaming lugar, tapos in-interview namin, tapos na, etong si Kats, nung ipapasa niya na yung project namin, hindi niya sinulat yung pangalan Hindi ko. pala naka-edit kasi yung name, na-print na lahat. Oo, tapos 3 lang kami Ginawa niya, hinabol na lang niya, sinulat niya na yung name ko. So, napansin ng prof namin, psychology pa yun, yung subject, diba? Tapos sabi parang hinabol nga daw. Bakit hinabol? Ganyan. So, ako pa yung nag-explain. Pero naman, nakausap ko rin naman siya, di ba? Pero ending, binagsak ako nun Kasi ibang reason na yun. Hindi na yun. Yun ba yun? Start na yun. Lagi na mainit ulo niya sa akin. Tapos, ayun na nga. Naging magkagrupo kami. After nun, nagkakasama na kami. Naging kami, 9 kaming grupo, puro babae. Tapos parang doon na-close. Basta after no school, lagi kami nagmamall. lang kami. Lalakad. Ganon. Kain-kain. Tapos nagki-claim pa kami ng mga tickets doon. Di ba yung sa mga World of Fun? Oo. Yung parang pangkain. Kasi nga wala kaming makain nun. So, yung kumukuha lang kami ng mga ticket. Yung mga ganon. Tapos i-exchange sa C2, tsaka Chichiria. So, yun yung namin nun, pastime. Pastime. Tapos, window shopping, no? Ganun lang yung ginagawa namin. Tapos, hanggang sa, di ba, 9 nga kami. Naging... Parang, nababawas-bawasan. Nagiging grupo-grupo na si 9. So, kami, nagdadahilan na kami lagi na may gagawin pa kami, na hindi kami makasama. Pero, ang totoo, 2 lang kami. Gusto namin 2 lang kami. Tapos magko-computer. Alam mo yan, maglalaro. Magre-rent kami ng computer, maglalaro. Mga Pet Society. Mga Pet Society. Facebook. Friendster. Tapos, parang nag-start talaga din nung meron tayong, yung sa grupo natin, si Eka, every time na magbababay siya, ang gusto niya, hindi beso. Oo. Kiss sa pala, lips. Kiss sa lips. Lahat kami. Pinipilit niya kami. Ginaganon, diba? Tapos hanggang sa pag-turn na natin. Ay, may naramdaman ka na nun. Akin friends lang yun. Wala, sinabi ko lang. Na pag-turn natin, gano'n. Parang ang saya. Na nun? Di mo sinasabi. Akin friends pa lang tingin ko sa'yo nun. Hindi pa kita bet nun, itsura mo. Tapos, Tsaka parehas tayo may jowa nun. Oo. Ay, hindi. Wala na ako. May jowa ka nun. Wala na. May jowa Tapos ka. na yun. Hindi na siya related. Hindi kasi ako ma-cellphone noon. Parang mga late na ng first year. Yung sa cellphone. May nag-text sa akin. Sabi niya, "Hey girl, I'm a girl too." Tapos sabi ko, sino yun? It's siya. Hoy, lahat kayo, minessage ko ng ganun. Pero, di ba, iba yung text niya talaga. Cute. Ka? Parehas lang lahat Pero kayo. siya una nag-text sa akin. Pero ikaw yung nag-load sa akin.
Kasi humihingi. Oo, yung SOS dati, di ba? Meron na. Papasahan mo ng dos. So, yun, parang nagka-text-textan na, tapos parang inuumaga na. 'Di ba? I mean, yung napupuyat na sa pag-text. Pero walang nag-confirm na tayo o na gusto. Parang dumating lang sa point na may another project na naman kami, tas sleepover yung kailangan. Ako hindi ko pinapayagan ng parents ko na mag-sleepover sa iba. So, ang nangyari, siya, tsaka isa naming classmate, nag-sleepover sila sa amin. Doon ginawa yung project namin. Tapos doon na kami mas naging close pa. As in. Then, ayun na, parang the rest is history. Actually, walang date na yung naging tayo, no? Pero naghula kami parang nagmili na lang kami ng magandang date na pwede. Hindi tayo namili, parang, di ba, hindi natin alam kung kailan. Pero, yung date na yun yung may ginawa tayo, may special tayong ginawa. So, sabi natin, why not ito na lang yung date? Nag-date yata kami sa circle. Nag-bike-bike tayo. Nag-bike-bike kami. Pag uwi ko, pinagalitan ako ni mama. Ganun yung mga date-date na. Parang best friends na yung sinasabi namin talaga. Pero lahat naman halos ng mga classmates namin and friends, lagi sinasabi na magjowa, ganyan. So, nasanay na kami hanggang ngayon dun sa mga comments nyo sa mga social media accounts namin. Breakfast na namin yun, guys. Sanay na. Kaya hindi kami naiilang. Oo. Tsaka mas clingy nga kami nun eh. Mas napapansin talaga kami na gano'n. Pero sa amin, nagyayakapan sa jeep. Pero sa amin nun, parang lang siya. Ano bang feeling natin nun? Parang wala. Parang normal na lang. Mag-best friend. Pero pero pag sa tingin ng iba, more than best friends yung nun. Hanggang sa sila din, nasanay na lang din sa amin. So, naging tawagan namin ay Cats. Short yun ng, hindi. Katukayo yun. Yung katukayo, di ba dapat magka-name? Kami naman sinasabi kasi lagi daw kaming magkamuka. So, sabi namin, why not katukayo na lang hanggang sa naging Katu. Hanggang sa naging Cats. Naging T. At yung tawagan na yun, for lang yun, guys. Tinatawag din sa amin ng mga friends namin. So, pang friendly name na, friendly call sign? Friendly call sign namin siya. Pero pag kaming dalawa lang. Pag kaming dalawa lang, ang tawagan namin ay Abby. Abby. But Abby? Ayaw kasi namin ng baby, di ba? Ay, oo. Ayaw kasi baby. Ayaw namin ng baby, so umisip kami ng ibang word na parang pwede. Nireveal na natin call sign. So, naging Abby siya, tas naging Ebs. Yun. So, yun, 2008. Start talaga ng naging kami. Hindi yung yung parang neto lang na naging kami. Hindi, no? So, from classmates to best friends, and then to lovers, partners. Bali, 17 years. 17 years namin tinago. Yes, Timago. Wala talagang nakakaalam nun kahit sino. May mga pili kaming tao na parang gustong pagkwentuhan. Ipag-open up. Kasi nga, parang sa kanila kami palagay. Pero every time na gusto namin sabihin, parang, hindi namin siya magawa. Hindi namin, parang hindi mo ma-open yung bibig mo para sabihin. Hindi siya lumalabas sa bibig namin na kung paano namin start sabihin sa kanila na ganun. Maraming beses kami nag-attempt na sabihin sa kanila. Pero hindi talaga hindi namin masabi. So, baka hindi yun yung right time. Imagine, 17 years. Oo, 17 years talaga namin tinago. But actually, guys, best friends naman talaga kami. Yun friends. Nga lang. Totoo yung best friends. Na, yun lang, mas siya, Pro Max nga. And premium. Second question, kung legal sa family. So, ano ba? Ikaw muna. Bali ako, nauna akong mag-out sa family 2 years ago, so mga 2023 yun. Hindi, parang unexpected na lalabas sa bibig ko. Parang may something lang na nakakaiyak naman. Ano ba yan? Bit lang kasi, nanginginig.
Huwag ka tumingin sa akin. Mahawa ako. Wait lang. Ba't naman naiyak kasi? Pangit ko tuloy dyan. Hindi, ano ba yun? Naiyak na ako. Naiyak ako. Hindi kasi sa akin, siya, hindi ko expect na tatanggapin sa family ko na ganun. Ang inopen up ko talaga si mama tsaka si daddy. So, parang may topic na kami nun. Tapos, tinanong ni mama na, jowa mo si ano. Tapos sabi ko, parang doon ko naisip na, dito na ba ako mag-out? Ganun. Tapos sinabi ko sa kanya na, alam mo ma, parang alam mo na ma, tapos magagalit ka ba? Ginanon ko na lang siya. Tapos sabi niya, ba't naman ako magagalit? Yun yung, kasi alam mo yun, simula college, kasi parang, di ba nahuhuli, may times na nahuhuli kami na magka-text, kasi parang, syempre, chinecheck pa ng parents ko yung mga phone, gano'n. May mga love letter pa, di ba? May love letter pa. So, parang, nung time na yun, medyo hindi pa gano'n ka, si mama. Parang, pa siya, medyo nagagalit ba, gano'n. Tapos, ito na, yung time na 2023 nga, dun, hindi ko in-expect na, so, yung 2023 nga, parang kusa na lang siyang lumabas na, kusa kong na out ka na mama ng partner ko na nga si Anne. So, parang expect ko magalit talaga. Pero yun, sila pa pala yung unang, parang sila pa yung talagang tumanggap. Sila yung tumanggap sa akin. Parang sinabi nila, ang tagal na nilang alam. Parang confirmation na lang daw yung hinahanap nila. Yung iniintay. Confirmation na lang daw yung inaantay nila. So, parang sa akin, nabawasan ako ng tinik nung time na yun. Kasi, syempre, matagal kong tinago sa kanila. So, ayun. Matagal dinenay. Matagal kong dinedeny, ganyan. Kaya parang ang sarap sa feeling kasi tanggap pala ng parents ko na kahit si daddy nung tinanong ko, di okay lang sa'yo di. Sabi ko naman, di ba, sino ba naman kami para, humadla, parang, ang tawag dun? Against? Sino ba naman kami para maging against? Kasi kung saan ka masaya, dun kami. So, yun, parang, nung time na yun, ang sarap sa feeling. May video pa nga ako nun, di ba? Binidyoan ko pa nga yung part na yun kasi nga, syempre, di ba? Umiiyak lang ako nun, kami ni mama. Pagka-out ko sa kanya. So, ayun, 2023, dun, alam na nila na kami na ni Anne. Pero, noong 2023, hindi ko pa rin nasasabi sa family ko. Pero, ang pa naman namin, siya yung unang makakapagsabi kasi siya yung mas close sa mama niya. Pero hindi ko rin alam kung bakit hindi ko agad or hindi ko masabi din kila mama. Baka naman, umiiyak ka. Next na ako. Ikaw na. Wait lang. Akin last year ko lang nasabi kay mama. Actually, kay mama ko lang sinabi. Kasi si mama, sasabihin naman niya kay papa. Dahil close nga kami ni mama. Last year, wait lang. Ganito wala feeling. Last year kasi hindi kami... Sige na. Tama na ta. Last year, hindi kami okay ng family ko. So, yun yung naging reason din kung bakit ako, or hindi, ako muna, kung bakit ako bumukod kasama si Cats. And then, siguro, na rin yun, blessing din na nakabuod ako kasi akala ko hindi ko yun magagawa sa age ko. Naging way siya para maging independent ako. And para masabi ko kay mama, hindi ko nga nasabi kay mama yun in person. Kasi akala ko wala ng chance kasi ganun kagrabe yung nangyari sa amin sa bahay. So, ako lang mag-isa dito nun kasi may work trip ka. Ilang buwan kaming hindi nag-uusap nila mama. Parang,
hindi ko carry kasi nga sobrang close namin. Minessage ko na siya, sabi ko, miss na kita. Ganito, bla 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 bla. Tapos, habang nag-aaway pa din kami sa message, medyo naging okay. Tapos, sinabi ko na lang sa kanya, doon through message lang, na kami ni Shanice, matagal na kami. Alam ko naman na alam mo, hinihintay nyo lang na umamin ako or sabihin sa inyo. Pero sabi ko ba, kahit hindi naman kayo umagri, parang ganun, wala na kayong magagawa. Sabi ko kasi si Shanice talaga yung gusto ko. Siya yung nagpapasaya sa akin. Ganun. Dati, charot. Ay. Wait lang, ba't parang pangit ko na dyan. Hanggang sa sabi ni Mama, matagal na nga daw niyang alam. And okay daw sa kanya kung ano daw yung, hindi naman daw niya kasi mabibigay sa akin kung ano yung magpapasaya sa akin. So, okay siya kung ano yung magpapasaya sa akin. Parang ganda, gets nyo? Kung anong nakakapagpasaya sa'yo. Oo, kasi hindi naman daw niya yun mabibigay. Sabi niya, basta mag-ingat lang daw kami, ganyan-ganyan. So, after noon, hindi naman na namin napag-usapan ni Mama. Kahit nung naging okay kami. Naging, na lang, parang yun na. So, feeling ko, sinabi niya na yun kay Papa. Tapos yung kapatid ko naman, feeling ko, nakita niya na rin sa post or alam niya naman din naman. Oo, kasi kapatid ko yun. Dalawa lang naman kami. Ayun. So, dun nag-start yung A Day in a Life. Oo. Dahil dun nag-start. Oo, dahil talaga doon nag-start. Inaya ko siya, yun nga, na bumukod na kami kasi nga, dahil dun sa problem namin. Pero okay na ngayon, guys. Wala nang Tapos, ano pa ba? Tapos yun, parang sobrang nag-enjoy na kami sa yung parang ganito na living with my best friend, ganyan. Kasi parang nag-search kami, parang wala kaming nakikitang ganun na content. So, pumatok naman siya at yun nga, dami sa inyo na parang nakakalata na rin talaga na more than best friends. Diba? BFF Pro Max pa nga yung tawag. So, parang wala naman na kaming plan na i-reveal kasi ang importante sa amin nun, alam ng family namin. Oo, yun lang. Yun na yun. Okay na kami dun. Kung ano yung makita nyo dun sa mga content namin, kayo na bahala mag-interpret or magbigay ng meaning. Kaso parang may time lang nung July 7 kami. May time lang nung July 7 na parang, or parang before yun. Nag-edit akong video. Nag-edit siya. Parang naisip niya na rin siguro, what if mag-reveal na kami. Siguro para mas free. Mas free, oo. Kasi syempre may mga times pa rin na, kasi syempre wala naman nakakaalam na iba family lang namin. Sa friends namin, hindi din sinasabi. Pag tinatanong kami kung single, oo. Diba? Sinasabi single, wala pang boyfriend. Tapos yung iba pinipilit pa na mag-asawa na. Tapos nire-reto-reto kami na hindi nila alam na, ayun nga, kami ni Shanice. So, parang isa ding factor na parang namin na hindi pa rin tayo fully, malaya. Yung hindi ka pa rin malaya na gawin yung mga gusto mo, ganyan. Kasi syempre, may tinatago ka, kailangan mo magsinungaling pa na may wala kang jowa, na best friend ko lang to, pag kunyari sasama, papakilala ko best friend, ganun. So, parang naisip namin na what if, ilabas Oo, sabihin na. Sa universe. Sa universe, rather. Tsaka para maka-attend sa Pride Month. Ay, tagal na namin gusto mag-attend sa Pride Month. Kasi hindi kami At ito pa, hindi kami makapag-like, comment, share, follow ng mga ka-same-sex same-sex marriage. Ka-same-sex couple namin. Kunyari, may mga content kaming nakikita, may napapanood kaming mga videos or pictures. Hindi kami makapag-engage. Kasi nga, makikita. Tsaka, siguro kaya din ganito tumagal. Kasi nga natakot kami. Na may mga makialam or may mga judge. Yun talaga yung number 1 na inisip namin din nun, yung judgment. Kasi syempre, kasi ang sasakit nyo magsalita eh. Wait lang. May mga couple kami nakikita.
na yung mga comment nila, sobrang harsh, grabe. So, kung wala naman kayong magandang sasabihin, huwag na lang kayo mag-comment. Skip nyo na lang, ganyan. Buhay naman namin. Tsaka, wala namang gender ang pagmamahal, di ba? Kasi parang basta, ang mahalaga naman doon, mahal mo yung tao, mapababae o lalaki. At hindi ka magloloko. Yung importante, iba nga dyan, di ba? Loko. Ito, 17 years, so, same sex. Pero walang cheating na Oo, wala din cheating, walang cheating issue. Tapos, ano ba yun? Yun lang talaga, yung judgment yung pumigil sa amin para hindi makapag-reveal agad. Kasi Siguro hindi namin din kayang ipagtanggol yung sarili namin dati. tsaka hindi pa ganun ka-open-minded yung mga tao nun, di ba? Ngayon parang mas, ang daming kaba. Kabadingan. Ang daming kabadingan. So yun, parang ngayon lang din kami nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi nga, ang daming makakaintindi, ang daming kalahi. Ang dami magsusupport. Oo. So, yun, parang yung mga yung parang mga supporters namin na doon din kami kumuha ng lakas ng loob. Oh, lalo na yung mga message nyo sa amin. Doon minsan di lang talaga kami nakaka-reply, pero na-appreciate namin yung mga ganun. Napag-uusapan namin yung lagi ni Kats. Kaya yung nagbibigay din ng lakas ng loob na may mga nagsusupport din pala sa amin. Ayun pala, may kukwento pala ako. Di ba sa 17 years namin, kung may nagtatanong ko, naghiwalay ba? Yes, meron. Ilang beses? Isang beses? Yung talagang malala. Oh, pero 3 times nangyari. Yung first mutual decision. Ano yun? Nandun ka pa nun sa amin nakatira. Mutual, parang nagka-anuhan na tayo. Tama Pero na. week lang yun. Oo, 1 week lang. Yung first pala, 1 week lang. Hindi ko na maalala. Mutual decision 1 week yun. lang, oo. Tapos, second, ano yung second? Parang ako. Yun na ba yun? Oo, ako. Yun na yun? Hindi. Ako may isa akong... Yung second, Isang beses pa akong nakipag-break sa'yo. Dahil sa, pagiging selosa. ay, oo, yun. Second. Kasi hindi ko na mabago. Hindi ko na, parang kahit babae or lalaki yung makausap ko lang, nagsiselos agad. So, siguro na lang ako. Selosa. Na Pero ngayon hindi na, di Oo, ba? wala na pinagsiselosan. Kaya pinapamigay ko na nga siya kay Ingpay. Tsaka kay Lingling. Tapos ang third, yun nga yung malala. Yung parang months kami. 4 months ba? 4 months kami. 2019 yun. Ano yun? Galing akong ibang bansa. Tapos, 1 month kang nawala. 1 month ako sa SG. Tapos pag uwi ko, parang nagkalabuan na rin. Kasi nga, di ba ako puro sa bahay, puro games. Oo, sobrang addict niya sa games Addict ako noon. sa games. Games na yung laro, hindi online. Yung mga PUBG. Oo, mga ganon. So, nawalan na siya ng time sa akin. Tapos, kapag makikipagkita ko, parang lagi siyang nagbubuknot. Ano yun? Yung, lagi siyang naiinis, nabubog. Ano yun? Basta naiinis. Bubugnot, Oo, ganon. Nakakairita pa naman kapag ka ganon, di ba? Tapos, kapag sasabihin niya, susunduin niya ako, tapos hindi naman niya ako susunduin, or late na siya makakapagsundo, ang tagal kong maghihintay kasi nga kakalaro niya. So, nagkaroon na ng problem dun sa oras, tsaka communication. Tapos yun, na siya, hiwalay. Mga 4 months. Oo, so, ang feeling ko talaga nun, wala nang pag-asa. Ayoko na Gusto mo na i-try yung iba, di ba? Oo. Magpaligaw sa iba. Oo. Pero, may travel kami doon. May travel kami nakabook noon. Pero hindi na namin makancel kasi nga nakabook na lahat. Oo, pero hindi pa kami nagkabalikan nun. Hindi. Parang kailangan lang namin ituloy, dalawa. Kasi nga nakabook na lahat. Pero nag-uusap tayo nun, pero hindi na nga lang katulad. Masungit siya noon, guys. Sobrang sungit niya nung time na yun. Parang wala akong pake sa'yo, bala ka siya. Tsaka dun yun, yung nag-break kami, yun na yung time na wala na talaga akong pake, nagme-message siya sa akin, na naghihintay, ganyan-ganyan. Yung mga yung parang feeling ko nagpapaawa lang to eh. Pero para sa akin, bahala ka dyan. Ganun Sad na yung girl. feeling ko. As in, sobrang kasi eh. Na, nasaktan. Parang feeling ko binabaliwala na. As in. Yun nga, yung sa 4 months na yun, inaano-ano ko siya, sinusuyo-suyo. Sabi niya, sabi ko, huwag ka nang umasang babalikan. Kasi ayoko na talaga. Tapos sabi niya, hayaan mo lang ako.
Parang hayaan lang daw ipakita niya ulit, ganyan. Sabi ko, o sige, pero walang assurance na ikaw gawin mo yan. Pero ako, hindi ko maibabalik. talaga. Oo, kasi ayoko na. Kaso, matinik. At parupok. Marupok. Ayun, ayos na ulit kami mga September. September, naalala ko September eh. Oo, basta ang alam ko nun, lagi ko nang kasama nun yung mga katrabaho ko eh. Tapos lagi na ako nag-OT. Kasi nga parang yun na yung doon na ako kumukuha ng outlet. Para maging okay, ganyan-ganyan. Tapos siya, ginagawa niya. Pati yung mga kaibigan ko in katrabaho, nililigawan din niya. Napadalan ko lang kayo food. Mahilig kasi ako magpadala ng food. Ayaw niya kasi ng flowers. Ay, hindi. Nung time ng mga bagets pa kami, gusto niya ng flowers. Pero naging practical na yung mga adulting na. Gusto niya na ng pagkain. So, lagi ko siya pinapadala ng food. Binubusog ko siya. Hanggang sa nabusog nga ako, guys. Bigla na lang one day, sabi ko, hala, ba't parang... Balik. Oo, ba't parang may pakina ako ulit? Parang ganun. Parang naawa na ako sa kanya ulit. Parang, hindi pag kami kinukwento ka, tapos kapag ka, parang gusto ko na ulit siya makita, ganyan. Ayun. Kinikilig na siya. Ulit. Di na, kinikilig mo ba sa 17 years? 17 years. Siguro kinikilig nga, yung parang na-appreciate ko lagi yung effort mo. Ganun, sa pagluto. Yun. Sa akin Yung kasi, sa pag-love language mo kasi physical touch. So, siguro hindi nakilig yung tawag sa amin. Or yung sa nafe-feel namin. Parang na lang. Parang nasanay na siguro tayo kasi. So, pero, iba na-appreciate na lang yung mga ganun. Pero 17 years, parang ganun pa rin yung love. Oo, mas pa. Naging cheating issue, naging, yun lang, na bago lahat ng mga pagkukulang. Kanya, kung natiis ko ng 17 years. Excuse me? Sino kaya dyan yung paniligaw-ligaw? Ay, wow, pero ikaw na nag-text. So, yun nga. Ano ba? Mga gusto nang malaman. So, paano nga ba tumagal yung relationship namin ng 17 years? Para sa'yo? Siguro yung pagiging honest. Honest ka? Oo. Wow. Sabagay, nalalaman ko kasi kapag ka nagsisinungaling to eh. Hindi ako marunong magsinungaling guys eh. Nahalata sa akin. Nabubulol yan. Nabubulol ako. Yun, yung kailangan pag may problem, sabihin na agad, tas pag-usapan nyo na agad, tas walang matutulog ng hindi magkaayos. Yun talaga yung number 1 rule namin. Wag matutulog. Kaso ito minsan tinutulugan na ako eh. Kasi tigas mo na eh. Marunong na siyang sumagot guys eh. Dati hindi to sumasagot eh. Lumalaban na ngayon te. Siyempre, trentahin eh. Trentahin. Ayun, ikaw sa'yo. Siguro sa akin unang-una kailangan contented ka sa partner mo. Kung anong meron kayo. Kasi kung hindi, magkikrave ka ng magkikrave sa iba eh. You're craving for more. Yes. Yung wala sa partner mo, hahanap-hanapin mo yan dun sa ibang tao. Which is, marami naman talagang mas better sa atin. Pero, kailangan, iba naman yung yung panandalian lang. Infatuation lang. So, yun. Siguro number 1, maging contented ka. Pangalawa, mas mahalin mo yung sarili mo kaysa sa jowa or sa partner mo. Kasi dumating yung time sa amin na mas mahal namin yung partner namin kaysa sa sarili namin, which is hindi pala tama. Hindi nyo maayos yung relationship nyo ng ganun ka-healthy kung ikaw sa sarili mo, hindi mo kayang alagaan yung sarili mo. Parang ganun. Ikaw magiging buo eh. Hiwalay-hiwalay ka. Durog-durog ka. pamintang durog. Oo, kasi simula nga yun, nag-break kami. So, parang, ang laking sa kanya eh. Parang, ang laking loss. Parang dun mo ma-realize lahat ng sa sarili mo. Oo, hanggang sa dumating yung time na magsisiraan na kayo sa social media, sa ibang tao. Pero hindi tayo ganun, no? Hindi. Sabi namin, pag naghiwalay kami, wag magsiraan sa social media. So, mag-iwalay. Ikaw? Hindi. Ay, mas may pa ganun. Yun.
At yung mga nagtatanong nga kung alam ng mga closest friends namin, kasabay nyo lang din nalaman. Pero, ayun, parang nagulat din sila. Pero, may nafe-feel na rin daw sila before. Pero yun nga, mas... Nakasanayan na daw kasi Nakasanayan nila na parang wala namang mali siya kasi ganun din naman kami sa kanila, ganyan. Tsaka kung ano kami pagkasama sila kasi, Ganun din. ganun din naman kami. So, ayun. Nagiging iba lang kapag dalawa na lang kami. Nakakatuwa kasi natanggap din nila yung relationship namin. Yan. Oo, wala naman kaming friends na naging against. So, lahat sila naging supportive. So, ayun. Thank you. Thank you, Binis. At sa mga friends na nag-message sa amin. Oo. Congrats. Though yung iba hindi pa ata alam dahil hindi naman ako nag-post sa Facebook, sa TikTok and IG lang. Yan. Thank you sa inyo. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Sawari ka. At sa family namin. Yes. Kamsahamnida. So, guys, kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa amin or i-share namin sa inyo, comment nyo lang. Yes. Sasagutin natin lahat ng yan kasi parang lahat na kwento na namin. Feeling namin. Oo, hindi namin alam kung may nakalimutan pa kami. So, comment nyo na lang kung may questions pa kayo. Yes. So, guys, mag-comment kayo para may next video kami. Kasi hindi na naman mabubuhay itong account na to. And gusto rin namin mag-thank you Sa inyo? Sa inyong lahat sa pag-accept at pag-support Yes. sa amin. We love you guys. Maniwala kayong may forever. Kasi 17 years nga tumagal. So, that's it for today's video. See you again sa next Video. video. Thank you for watching our first vlog. Bye-bye. Bye, guys.